Sa amin yung una ninyong pagtatagpo ni Gabby. Ano ba naging dating sa'yo ni Gabby Concepcion? Simpleng question na yan. Hindi kasi, I remember Danny Shalcita wanted me to do this movie nga, yung Dear Heart. Na naalala ko pa noon ang pagkakasabi ni Danny sa daddy at mommy ko. Kung hindi rin lang ako ang gaganap sa papel ni April, yung bata doon, ay hindi na daw niya gagawin ng Dear Heart forever and ever. Finally, basta ayaw ng parents ko yan eh. Finally, umoo. Tapos, nag-meeting na. Tapos, tinanong ako, sinong gusto mo maging leading man? Ang talagang hindi ko makakalimutan, ang sinagot ko doon was, anybody but Gabby Concepcion. Nagkataon, at that time, it was only Gabby who agreed to do the movie, no? Okay. Because I think everybody else was busy. Nagkataon, Gabby just finished one movie and he was free, so tinanggap niya. Hanggang, yun na nga, we ended up falling in love. Pero ang nakakatawa dyan, we fell in love or we started going together officially. Nung tapos na namin yung movie, nasa dubbing na kami. Ayun. Hanggang nagpo-promote na kami. Okay. So, Sharon, nabanggit mo na noon kung paano manligaw ang isang Gabby Concepcion. Di humantong na nga kayo sa kasalan, di ba? Siyempre, ang sumunod doon, yung paglilihim mo na, di ba? Nung bang mga panahon ng paglilihim mo, naging supportive ba sa'yo? Ano ba si Gabby Concepcion bilang asawa na? He was a very loving husband naman. Although, siguro kasi bata kami pareho eh. Meron pa siyang ibang gustong, kasi nagbibinata, parang ganyan. Marami pa siyang Hindi pa sawa sa pagkabinata. Oo, parang marami pa siyang gustong gawin. Hindi lang sa trabaho, hindi lang sa, siguro marami siyang dreams pa. Marami rin siyang gustong, a lot of things took up his time, no? Sharon, nung sinabi mo rin sa amin noon sa mga interviews natin na yung pagkakamali naman hindi lang sa side ni Gabby. Of course, meron ka rin sariling mga pagkakamali or kakulangan, di ba? Sa palagay mo, ano yung pwede mong sabihin sa kanila na naging pagkakamali ni Gabby at mga naging pagkakamali mo rin sa relasyon ninyo? Siguro dala rin ng kabataan. Maraming bagay na dapat responsable ang isang tao, hindi niya nagagawa yung bagay na yun. Either siya o ako, no? Minsan ako napakasilos ako, no? Dahil syempre, gwapo-gwapo ni Gabby. Tapos, ang feeling ko nun, lahat ng babae, Kaagaw mo. kapapanganak ko naman, taba-taba ako. Galit na galit ako pag merong naririnig ako. So, Sharon, siguro narinig mo na rin yung comment ng iba na kung pagkukumparahin daw yung pagmamahal niyo sa isa't isa, parang lumalabas na mas minahal mo si Gabby kaysa sa minahal ka niya. Totoo tingin ba ko, yun? oo. I really built my whole world around Gabby eh. Sinara mo isip mo Sinara ko isip ko sa lahat. Nakasentro lang. Ang feeling ko noon, well, syempre matagal na to, no? So, pwede ko na sigurong sabihin. Feeling ko noon, kahit i-disown ako ng parents ko, basta nandyan si Gabby, okay na ako. Kahit alisan ka ng mana. Oo, kahit hindi nila ako kausapin habang buhay. Nung araw, yun ang feeling ko. Basta ako talagang with all my heart and all my soul, I really loved him very much. Ganon. I loved him more than anything else in the world. Kung aalis ako dito at magbabalikan kami, di good, no? We can work on it again. Pero kung aalis ako dito at hindi kami magbabalikan, kailangan kaya ko. Kasi kung hindi, ang laking pagsisisi naman nun. Kailangan matatag ka. Oo, kailangan. Ready ka para sa kahit anong darating. So, ang nangyari when we separated was, obviously, I had to live na lang on my own, no? And do things on my own. Ako na rin ang nag-impose noon eh. Parang may rule na magmula nung nag-asawa kami ni Gabby, hanggang nung naghiwalay na kami, hanggang ngayon, ako lang lagi ang nagtatrabaho para sa sarili ko. Kami na rin nangyari. Kumbaga sa akin, ang hirap ibalik yung dating yung feelings, yung intensity ng feelings namin or feelings ko noon for him. Although, hindi